morning, Internet! And today's exciting episode, gagawa tayo ng very simple lang na air conditioning cage. Yung dimension nito ay 43 by 33 by 35. Yung mga materyales ay syempre isang mahabang 1 by 1.5 by 1.5 na ang kapal niya ay 1/8 na angle bar at saka dalawang 3/4 na flat bar. Ang kapal niya ay 1/8 din. Siyempre yung haba niya guys 6 meters yan. So ayan, ang importante pala dito guys, yung 43 inside yung sinusukat ko dito. Kasi later pa naman yung pagbubutas natin ng wall. So siyempre ang importante ay pasok talaga yung air conditioning unit nila nung may-ari. Kasi pag nagkamali kayo, halimbawa nabutas nyo yung pinaka outside diameter ng frame, ay masyadong malaki na or minsan liliit naman or baka hindi magkasya yung pinaka unit. So kailangan natin dito ng welding machine, grinder, welding rod, consumables. Yung orientation pala ng ating angle bar ay paganyan, papaloob siya. So yan yung ipo-45 natin. Tapos, syempre pag na 45 na natin dyan, ay hihinangin natin siya o weldingin natin siya na ganyan yung orientation. So, ayun guys, samahan niya ako sa build na to. So, ito yung mga materials natin. 1.5 by 1.5 na 1/8. Saka flat bar. Dalawang haba yan. So, bali, 3 piraso pala to guys yung gagawin natin. Gamit natin dito syempre, 200 ampere. Lotus welding machine para naman Lotus. Siyempre, welding rod, angle grinder ni Inco, flat disc, grinding disc, at cutting disc, consumables. Siyempre, mag-bust din tayo pag nag-grind. Saka, ayun. Sa pagpuputol pala guys, yung lagi kong ini-emphasize dito sa channel natin na kailangan yung piece na kailangan nyo ay mahuhulog lamang. Kumbaga nakapag-inayaan ko lang siya mahulog or naka-free para hindi umipit yung battery disc. Kasi ayan, kung ganyan ang gagawin nyo, magkakaroon ng tension yan. Diyan may na-disgrasya lagi. So karamihan ang gustong mag-DIY sa bahay, yung grinder talaga yung pinakadelikadong tool. Siyempre yung welding na rin kasi mainit yan saka yung fumes. Pero dito magkakating tayo ng mga angle bar na. Ito yung pinakaunang cut. So gamit natin si speed square. So ayan, nakikita nyo na kahit kapirasong bato lang. Basta yung cut off lang or yung hindi natin kailangan or yung maliit na piece. Dapat walang tension. Para hindi maipit guys yung ating bakal. Ayan, so na-cut na natin yung 4 na piraso na 43. So inside pala yung yung sinusukat natin. So tacking lang muna tayo, huwag tayong magpo-full weld agad kasi alam na natin ang mangyayari pag nag-full weld tayo. Magkakaroon po siya ng distortion or hindi natin may eskwala. So, yung pag-full weld, hinuhuli ko na yan. Pwede nyo last pag na-tacking nyo na. Tagdalawa o tagtatatlong bead lang na welding yung ginagawa natin. So, gamit pa rin natin si number 4 na speed square. Tsaka leather gloves guys. So, sa channel na to, hanggat maaari, sinusunod natin yung mga safety precautions sa pag-welding kasi napansin ko sa lugar natin sa Pilipinas, diba? Lalo yung mga backyard makers, very vulnerable sila sa trabaho na to. Ayaw nila, minsan shades lang di ba? So guys, wag nyong baliwalain yung safety kasi yung pagsisisi, sabi nga nila, diba? Nasa huli lagi. Ayan. Medyo magkakaroon ng persuasion dito sa last piece. Kasi yun na nga, 'di ba? Kahit tacking nga lang magkakaroon ng paggalaw talaga yung bakal. So, importante na
Bago natin siya bugbugin ng full weld, i-cross diagonal din natin siya. Or i-maintain natin na dapat eskwalado. Kasi eskwalado po yung ating aircon. So pag hindi yan eskwalado, ano yan, kitang-kita yan guys. Ayun, sunod natin yung pinakalalim niya. Ito yung 4 na piraso na 32 cm na angle bar din. 1.5 by 1.5 yung ating sukat na may thickness na 1/8. Pwedeng 316, pwedeng mas makapal, mas maganda eh. Kaso syempre, economically, nagtitipid din yung may-ari. So, pwede na to. Basta kapalan nyo lang yung ating epoxy primer. Tsaka, punasan nyo muna guys yung bakal natin. Make sure na free of any grease, rust, and other contaminants. Wipe natin siya ng tela na may lacquer thinner. So, pagkatapos natin i-grind yung mga pinag-weldingan or kung ayaw nang may mga bukol-bukol yung pinag-weldingan nyo. So, ayun. Para kapit na kapit yung ating pintura. Kasi isa rin yun sa nagpapaganda at nagpapatagal. Siyempre, pag tumagal yung project natin at hindi kinalawang agad, siyempre may ano yan eh. May yung feedback niyan, di ba? Nasa gumawa. So, marami kasing mga owner yung hindi nila alam na may marami pang klaseng pintura sa bakal. So, pag tinipid nyo, diba, ginamitan nyo lang yun ng red oxide, yung mumurahin, tapos kinalawang agad, nabulok agad. Siyempre yung ano niyan, yung balik niyan sa sa gumagawa din, di ba? Tapos lead jets, di ba? Kung hindi pa masyadong mabusisi yung may-ari or hindi niya na maintain, di ba? Akala niya normal lang yung ganung kalawang. Ayun. Babalik yun sa atin, guys. So, ayun, kung makakaya na maganda or premium quality yung material na inaano natin, nilalagay sa ating project, mas maganda. Explain nyo na lang kung halimbawa mas mahal kayo ng unti, diba? Sa ibang gumagawa. Sabihin nyo na lang na magandang klase po kasi yung ating pintura na ginamit yan. Hindi po siya yung madaling kalawangin. Kasi maintindihan naman yan ng may-ari pag na-explain nyo na marami palang klaseng pintura. Ayun. Tuloy tayo dito. Lalagyan natin siya ng mga grill. Tapos konting arte or design dito sa pinaka-puwet or sa likod ng ating condenser ng aircon. So, nagpapalagay sila nito guys para kahit syempre di ba maiwan na yung bahay, maiwan nila na na bakasyon sila. Is medyo safety pa rin, di ba? Hindi makakapasok dito yung masasamang loob, di ba? Kasi minsan nagiging pag walang cage kasi yung aircon, di ba? Itutulak ko ng ng magnanakaw, ayun, nagiging entry point siya ng mga, di ba? Masasamang loob. Ayun, so halos patapos na tayo dito. Bago yan, natin. Punasan natin ang lacquer thinner. Ayan, nagkamali ako dito guys ng unti. So, iniisip ko kung lalagyan ko pa ng isa dito. Kasi nasa 5 inches yung wall. Halos hindi na rin kumbaga hindi na rin makikita masyado to eh. So, tingnan natin pag may sobrang materyales, lagyan pa natin. Ayan. So, dumako na tayo sa pagpipintura. So, ayan. Simpleng design lang guys. Select code. Gamit natin dito ay, syempre, as I've said, epoxy primer na Espero. Ayun, with catalyst siya. 2-part. Saka, medyo, magandang klaseng lacquer thinner. Kung may budget kayo, reducer talaga yung gamitin nyo. Ayan. So, ayan. Bago natin siya pinturahan, prepping muna. Pwedeng sandpaper, pwedeng flat disc. Ayan, tapos, punas-punas din muna para dikit na dikit yung ating epoxy primer. Ilang coats po ba ang dapat ilagay dito? So, sa akin, 2 to 3 coats ang nilalagay natin para at least matagal siya i-repaint. So, ayun. Yun na kasi, diba, hindi naman lahat attentive sa mga ganito eh. Kumbaga yung may-ari minsan pag na-install na yan, nakakalimutan na rin na kailangan palang pinturahan din ulit.
Recommendation dyan at least every 5 years kung maigpit yung budget or maigpit yung sinturon. Every 5 years, papinturahan nyo yung inyong mga bakal, railings, ganun. Kasi numinipis din to guys, katagalan, lalo pag exposed siya sa elements. Ayan, alas patapos na. Alas likod na lang yung ating pagpipintura. Ayan guys, very lang to, easy lang, mga friendly beginner lang to sa nagsisimulang mag welding. Yan, highly recommend na i-DIY nyo na lang. Kung meron kayong welding machine tsaka grinder, bilhin lang kayong materyales kaysa magpagawa pa kayo sa labas. Kasi magandang practice din to eh. Kung gusto nyo talagang simulan yung journey nyo sa pag-welding, diba? With precautions guys. Kasi hindi in-explain ng iba yan eh. Diba? Delikado pala yung fumes, delikado pala yung liwanag niyan. Ayan, alas ito na. 3 piraso na ng air conditioning cage yung nabuo natin. Yung unit nila ay, kung di ako nagkakamali, 0.6 horsepower yung ilalagay nila dito. Ayan, ayan. So, in-spray din natin siya ng silver para medyo, diba, presentable. Ayan yung pinaka-roof sa likod na install natin. Para at least hindi siya mabugbog ng ulan. Tsaka yung dripping ng tubig. Hindi rin pumasok sa loob ng bahay. Ayan, minamarkingan muna natin. Ayan, pinusukat. Shoutout dito sa mason. May na siya. May design, may tag niya. May marking na, may groove na pagsusundan natin. Tama naman. So, ayan. Ako, personally, hindi ko ginagrind kasi occupied na yung bahay eh. Pag grind nyo kasi yan guys, sigurado, papagalitan kayo ng may-ari, diba? So, yung alikabok, magliliparan po yan sa loob ng bahay, lalo kwarto. Takpan nyo muna ng kortina, tela, yung trapal. Kasi, minsan yung linis din, diba? Dapat malinis tayo gumawa. Hindi pwedeng, bara-bara. Kasi, occupied na po yung bahay. So, the less dust, mas maganda po. Tapos, tanggalin na yung mga debris. Wag na nating, yung may-ari pang mag-sikasaw, di ba? Kontrata nyo yan eh. Ayan, bago natin palitadaan, binabasa ko muna yan, tapos tinatanggalan ko ng alikabok. Para at least, dumikit yung mortar or plaster natin dyan. Di tayo, guys, professional na mason. So, ayan. Kumbaga, lang, inaano na natin, out of courtesy na rin para at least malinis yung gawa tsaka pulido. So, ginagawa ko, pag malambot pa, hindi ko muna yan ginagalaw masyado kasi kakapak yan eh. Tsaka hindi mo na yan mapuporma pag malambot. Hayaan nyo munang tumigas ng kahit 1 oras lang. So, importante na eskwalado yan guys kasi hindi papasok yung ating cage pag tabi-tabingi. Ayan na. So, tornilyo na rin natin siya. Tapos yung bottom niyan guys, kung makapansin nyo, slope yung pababa. Kung may tubig din, hindi bumalik yung tubig. Diba? Diretso, palabas. Saka yung cage natin nakaslope yan ng kunting-kunti lang pababa. Para yung condensed na tubig, hindi siya bumaba. Ayan na. Tayo. Magsasample na tayo ng titingnan natin. Ayan pala yung pinakalabas. Titingnan natin yung may pala din tayo dito. Screen lalagay para sa ibon. Kasi, yan eh. Pupuno ng, ng bahay ng ibon. Diyan ang ingitlog. So, ayan. Test fit na tayo kung kasya yung ating air conditioning. So, ayan, may konti tayong gap dyan. So, maglagay na lang tayo ng, guys, foam. Ayan na. Ayan pala kung kung kaya nyong ilagay yung aircon sa mas mataas, mas maganda yun. Wag lang masyadong sagad sa baba kasi matagal lumamig yung aircon, lalo malaki yung space. Ayan, so tinetesting na natin siya. Ayan, nasa 21.5 Celsius. Malamig na, halos mga ilang segundo ba lang yan pagka saksak natin. Nasa high cool siya. So, subukan natin isagad kung magdadrop yung temperature. Ayan. So, patapos na yung video natin guys sa mga sumubaybay.
At sa mga hindi pa po nakasubscribe, so hit naman ng like at subscribe button dyan sa baba at comment down below kung may mga katanungan kayo at suggestion. Ayun, nasa 90 na siya. Bumaba na yung temp ng ating aircon. So, gumagana naman yung aircon at lumamig na yung loob ng bahay. Maraming salamat! At dito na po magtatapos ang ating video. Bye! Subscribe!